Hindi maintindihan ng mga kalabang adventurers kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa ni Bjorn. Kahit di sigurado si Bjorn kung natanggap ba ni Erwin ang mensahe niya, ay wala na siyang magagawa kundi lumaban. Nagsimula na ang salpukan ni Bjorn at ng leader ng mga kalaban, at alam ng leader na hindi niya kaya si Bjorn kaya nagpasaklolo siya kaagad sa kanyang kasamahan. Dama naman ni Bjorn na iba sa mga kasama niya ang adventurer na ito. Ganun pa man, ay nagpatuloy sa pag-atake si Bjorn dahil kailangan niyang makuha ang mga atensyon ng mga ito para makakilos si Erwin ng maayos. Napalibutan na si Bjorn ng mga kalaban nang biglang may lumipad na palaso papunta sa kanilang direksyon. Natigilan silang lahat dahil hindi nila alam kung galing ba ito sa kaaway o kakampi. Tumama ang palaso papunta sa mga kalaban ni Bjorn. Nagtagumpay si Erwin sa misyon niya. Sa pagpapatuloy ng laban, sinasalag ng isa sa mga kalaban ang mga binabatong atake ni Erwin. Habang si Bjorn naman ay pinagtutulungan ng dalawa. Sinakripisyo naman si Bjorn ang kanyang injured na kamay para lang matamaan ang leader ng kalaban, habang ang isa naman ay napa-atras sa nangyari. Nasalag ulit ang palaso ni Erwin pero sa pagkakataong ito ay may halo na itong fire element. At dahil dito ay nakakonekta na ang sumunod na palaso. Dahil sa pagkasira ng diskarte ng mga kalaban, ay naisip ng leader na siya na ang tutugis kay Erwin. Hindi naman ito nagawang habulin ni Bjorn dahil dalawa pa ang kalabang nasa harapan niya, kaya't wala siyang magagawa kundi magtiwala kay Erwin. Habang papasugod ay hinaranggan ni Bjorn ang mata ng kalaban, sabay niya sinuntok ang kanyang kalasag. Bagamat nakaiwas ay tinamaan naman ang kakampi niyang nasa likod. Ngayon ay naging one-on-one na lang ang laban. Alam ni Bjorn na hindi basta-basta ang kalabang ito kaya nilans niya ito sa atakeng hindi nito inaasahan. Imbis na ipamalo ay binato niya ang kanyang kalasag at ito'y matagumpay na tumama. Nahuli na niya ang kalaban, hindi na niya magamit ang isa niyang kamay kaya't ang kanyang bibig na lang ang panangtapos niya rito. Matagumpay nang nag-api ni Bjorn ang mga kalaban niya. Samantalang makikita naman si Erwin na pabalik, hudyat na nagtagumpay din ito sa kanyang laban. Kita sa mukha ni Erwin ang pag-aalala niya kay Bjorn, kaya't dali-dali niyang inilabas ang kanyang healing potion at pinapainom ito kay Bjorn. Nagtataka naman si Bjorn kung bakit i-inuman ito, gayong ang alam niya na paggamit dito ay external lamang. Pinaliwanag naman ni Erwin na iba ang sitwasyon ngayon dahil bukod sa iba-iba niyang injury sa katawan, ay nalason din siya. Ininom na ni Bjorn ang potion at tiniis ang kaakibat na kirot sa pag-inom nito. Tinanong niya si Erwin kung ilang oras na lang ang natitira, sumagot naman ito ng 40 minutes. Hindi na ito sapat para sila'y makapagpahinga, kaya inutusan na ni Bjorn si Erwin na habaran ang mga kalaban para aylot. Iba naman ang nadinig ni Erwin, ang akala niya ay pinaghaubad siya ni Bjorn, pero ganun pa man ay sinunod pa rin niya ito. Inawat siya ni Bjorn at sinabing mali ang kanyang narinig. Sa kakulangan ng oras, hindi na nila nagawang kunin ang mga damit ng mga natalo nila kaya't mga sandata, bag, at mga mana stones na lang ang kanilang kinuha. Dali-dali na silang pumunta sa portal para makabalik sa papasarang ika-unang palapag ng labyrinth. Nakapasok na sila at gaya ng dati, si Erwin lang ang nakalapag ng maayos. Ginugol nila ang natitirang oras upang pag-usapan kung saan sila magkikita paglabas nila sa labyrinth. At sa isang iglap ay nakabalik na si Bjorn sa Rafdonia. Kahit inaasahan ay nagugulat pa rin si Bjorn sa dami ng tao sa Rafdonia. Iba ang takbo ng oras sa loob ng labyrinth, ang isang linggong tinagal niya doon ay 12 oras lamang sa Rafdonia. Isa-isa na ring nagdatangan ang mga barbarians at nagkamustahan. Hindi naman matiis ni Bjorn ang inis sa mga extroverts na ito. Pumunta na sila sa inspection office upang ipabilang ang kanilang mana stones na nakuha. Ito rin ang basehan para sa mga barbarians kung sino ang pinakamalakas sa kanila. Isa-isa na silang nagpabilang, naglalaro sa 20,000 hanggang 40,000 ang bilang ng mga naunang barbarians. Pero nung si Bjorn na ay lumabas na 180,000 mana stones ang kanyang naiuwi, at dahil dito ay tinanghal siyang pinakamalakas na barbarian ng kanyang mga katribo. Bukod pa dyan ang mga naiuwi niyang mga kagamitan. Hindi naman napigilan ni Bjorn na matuwa sa mga papuring natanggap niya.
Habang nag-iintay sa labas para sa ibang kasamahang barbarian, nakita ni Bjorn si Erwin na kasama rin ang mga kalahi nitong elf. Hindi naman maitago ni Bjorn ang inggit kay Erwin dahil sa mga kasamahan nito kumpara sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga titig at nagsenasa ng pagbati, pero nahinto ito nang mapansin ng kanilang mga kasamahan. Parehas nilang itinanggi na magkakilala sila, pero pinalala ng mga barbarian ang sitwasyon ng kutsain nito ang mga elf. Nananatili pa ring galit ang mga lahing ito sa isa't isa kahit matagal nang tapos ang giyera. Lumabas na ang mga huling nagpabilang na barbarians, ginawa naman itong dahilan ni Bjorn para makaiwas sa gulong nangyayari. Habang papalayo, nakita ni Bjorn ang mga adventurers na isa-isang bumabalik sa kanilang pamilya, gayon din ang mga pighati ng mga pamilyang naulila. Kasama ito sa feature ng laro ng Dungeon and Stone pero iba pa rin sa pakiramdam ni Bjorn ngayong personal niyang nakita at naranasan. Nagsimula ng mag-inuman sa isang bar ang mga barbarians. Naiinis naman si Bjorn dahil kaya siya sumama sa mga ito ay dahil nais niyang malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa mga barbarians na hindi niya pa alam, pero mukhang nagsasayang lang siya ng oras dahil puro inuman lang ang inatupag ng mga ito. Kaya't umalis na siya para maghanap ng lugar na kanyang matutulugan. Pagkatapos maligo, ay umidlip muna siya bago makipagkita kay Erwin. Bago pa makatulog, iniisip ni Bjorn kung paano siya makakauwi sa kanyang mundo. Nagising na si Bjorn at nagtungo na sa pinag-usapang lugar. Nang makarating siya doon, nalaman niyang 10 taon na pala ang nakalipas mula nang ito'y magsara. At dahil sa impormasyong ito, nakumpirma niya ang hinala niya na ang mga pangyayari sa Dungeon and Stone noong ito'y nilalaro niya ay matagal nang nakalipas. Tumungo siya sa Fidentus, ang lugar na pumalit sa pagtatagpuan nila. Sa loob ng Fidentus, nakita niya si Erwin na may kasamang isa pang elf. Bakas sa mukha nito ang galit, nagpakilala si Bjorn at nagpakilala naman itong kapatid ni Erwin. Tinawag ni Bjorn na kakaiba ang pangalang kapatid bilang biro, nagpakilala naman itong Tercia. Ito'y apelyido nila Erwin, indikasyon na wala siyang balak sabihin ang tunay niyang pangalan kay Bjorn. Galit nitong tinanong si Bjorn kung bakit nais niyang makipagkita sa nakababata nitong kapatid sa ganitong klaseng lugar at sa ganitong oras ng gabi. Nagagalit ang kapatid ni Erwin kay Bjorn dahil pinag-anti nito ang kapatid niya ng buong gabi. Hindi naman maintindihan ni Bjorn ang mga salitang binibitawan ng kapatid ni Erwin, kaya't tinanong niya si Erwin kung ilang oras na ang nakalipas mula nang sila'y lumabas sa labyrinth. Sinabi naman ni Erwin na May 30th oras na ang nakakalipas. Kaya pala maganda ang gising ni Bjorn, imbis na made leap, ay mahigit 1 araw na pala siyang natutulog. Humingi ng tawad si Bjorn sa dalawa. Ito naman ay ikinagulat nila dahil ngayon lang sila nakakita ng barbarian na humihingi ng tawad sa elf. Tinanong ng kapatid ni Erwin kung anong pakay ni Bjorn dito, sumagot naman si Bjorn na hindi na nito kailangan pang malaman, bagay na kinagalit ng kapatid ni Erwin. Nagpatuloy ang iringan ng dalawa habang hindi naman mapakali si Erwin sa kakaawat. Binabayaran na sa halagang 350,000 mana stones ng kapatid ni Erwin ang nakuha nitong essence kay Bjorn, pakiramdam naman ni Bjorn ay napanood na niya ito sa mga drama sa telebisyon. Iniisip ng kapatid ni Erwin na may masamang pakay si Bjorn sa kapatid niya, pinaliwag naman ni Bjorn na ang hihilingin niya lamang kay Erwin ay samahan siya nito sa paghunt ng essence na kailangan niya. Nang marinig ito ni Erwin, natuwa siya, ngunit nalungkot nang maalala niya na nakapangako na pala siya sa kapatid niya na sila na ang magkasamang papasok sa labyrinth. Pinaliwanag naman ng kapatid niya na hindi niya hahayaang mag-isa si Erwin nang hindi siya kasama sa loob ng labyrinth. Nangyari lang na kailangan niya itong gawin sa umpisa ng mag-isa kaya hindi siya nakasama. Nauunawaan naman ni Bjorn ang mga nangyayari, dahil sino ba naman ang tatanggi kung may kasama kang malakas na kakamping elf. Ganun pa man, sinabi ni Bjorn na hindi sapat ang binayad nito dahil 10% lang ang napag-usapang malot ni Erwin. Nagulat naman si Bjorn dahil handa na din pala sa gantong sitwasyon ang kapatid ni Erwin, agad itong naglabas ng 280,000 mana stone pandagdag bayad. Ngayon ay alam na ni Bjorn kung bakit hindi magkasundo ang mga elf at barbarians. Humiling si Bjorn na makausap si Erwin ng mag-isa, bagay na tututulan sana ng kapatid ni Erwin pero pinigilan siya mismo ni Erwin.
Napapayag ni Erwin ang kapatid niya pero nagdemand ito kay Bjorn na manampo gamit ang kanyang dangal, manampo na hindi siya sisiping kay Erwin. Kinagulat ito ni Erwin, samantalang si Bjorn naman ay iniisip na pwede pala nilang gawin ang kahit anong bagay maliban sa pagsiping. Nanumpa na si Bjorn, bagay na wala naman siyang pake dahil hindi naman talaga siya tunay na barbarian. Kahit ganun pa man, ang mga nangyari ay nagpasalamat pa rin ang kapatid ni Erwin kay Bjorn ng buong sinseridad sa pagligtas nito sa buhay ng kapatid niya. Sa wakas ay nakahinga na rin ng maluwag si Erwin at nag-usap na sila sa hatian nila sa mga nalut nila sa mga nakalaban nila sa loob ng labyrinth. Hindi naman makakalimutan ni Erwin ang ginawang pagsadyap ni Bjorn sa kanya at sinabing kailangan niya itong bayaran kay Bjorn, wala pa namang maisip na kabayaran si Bjorn kaya't nag-aya muna siyang kumain. Nag-aya namang makipag-inuman si Erwin kay Bjorn bilang selebrasyon sa pag-uwi nila ng ligtas. Inakala naman ni Erwin na hindi ito ang unang pag-celebrate ni Bjorn, ngunit sinabi nito na 20 years old pa lamang siya kaya ito pa lang din ang una niyang pag-celebrate, ikinagulat naman ito ni Erwin. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan habang nag-iinom, hanggang sa makaisip na si Bjorn ng kabayaran na ipapagawa niya kay Erwin. Sinabi ni Bjorn kay Erwin na mas mabuting sa tahimik at walang taong lugar sila mag-uusap. Namula naman si Erwin at sinabing sa kwarto na lang ni Bjorn nila pag-usapan ang lahat.